Shalom Aleichem, mga kapatid, mga kababayan. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolik simbahan. Na pinabati natin yung mga kababayan natin, kapwa natin Katoliko na sumusubaybay sa atin, maging yung mga dumaraan lamang. Lalo na sina Brother Joseph John Quijano, isang batikang lingkod ng Panginoon. Saka si Brother Romy Nunez, si Kuya Romy Nunez. Yan. Si Mystery of Faith at iba pa natin mga regular na kasama. So, yung background ko medyo mapula pa rin. Hindi ko alam kung until when magiging ganito. So, let us wait and see na lang kung bakit ganito. So, before that, natin basahin ang Ebanghelyo at pagnilayan, ay manalangin muna tayo mga kapatid. Let us give a short prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Victima Paschale Laudes. Christians, the Paschal victim, offer your thankful praises. A lamb the sheep redeems. Christ, who only is sinless, reconciles sinners to the Father. Death and life have contended in that combat stupendous. The Prince of Life who died reigns immortal. Speak, Mary, declaring what you saw wayfaring, the tomb of Christ who is living, the glory of Jesus' resurrection, bright angels attesting, the shroud and napkin resting. Yes, Christ, my hope is arisen. To Galilee goes before you. Christ indeed from death is risen, our new life obtaining. Have mercy, Victor King, ever reigning. Amen. Alleluia. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay yan. Hi, Vance, Pablo, gusta. Isang gandang umaga sa inyo. Itong si Vance kasi si Pablo ay lagi natin nakakasama din. Okay. So, yun. Ang title ng prayer na yun is Victima Paschale Laudes. So, yun mga kapatid. Thank you sa mga bulaklak, Pablo. God bless you. God bless me. God bless you. Okay. Okay. So, mga kapatid, basahin na po natin ang Ebanghelyo ngayon ng Panginoon na base kay the Gospel of the Lord according to Saint The Gospel of the Lord is taken from the Gospel according to Saint Luke, verses 35 to 48. Glory to you, Lord. Then the two recounted what had taken place on the way and how he was made known to them in the breaking of the bread. While they were still speaking about this, he stood in their midst and said to them, "Peace be with you."
But they were startled and terrified, and thought that they were seeing a ghost. Then he said to them, "Why are you troubled? And why do questions arise in your hearts? Look at my hands and my feet, that it is I myself. Touch me and see me, because a ghost does not have flesh and bones, as you can see I have." And as he said this, he showed them his hands and his feet. While they were still in credulous for joy and were amazed, he asked them, "Have you anything here to eat?" They gave him a piece of baked fish. He took it and ate it in front of them. He said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me, the law of Moses and in the prophets and Psalms, must be fulfilled." Then he opened their minds to understand the scriptures. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yeah. Good morning, Boss M. Si Boss M, man. Si Vance. Good morning, Vance. And then, yun kay Pablo. Si Pablo, mayroon na isang Pablo na sa Japan na malimit din na regular din yung nakakasama. Yan. Si Pablo. I don't know kung magkaiba kayo. So, possibly magkaiba. Yan. Ikaw ba yun? Kasi parang iba yung profile pic mo. Ikaw pala yun. Sorry. Iba ba yung account mo? Kasi parang hindi ko pa napapalo back yung account mo eh. Sige, check ko na lang mamaya. Okay. Maano to si TikTok kasi hanggang 10,000 lang yung mapapalo back mo. So, from time to time, kinakailangan mong pumili ng kung sino yung i-unfollow mo para mapollow back mo yung kakilala mo. So, yan ang kung dito sa TikTok. Ikaw pala yun, Pablo. God bless you. Okay, so, mga kapatid, ang ebanghelyo ngayon is resurrection. Yung account ko po ito, nawala na yung dati ko. Ganun ba? Kaya pala. Sige. Okay. So, yun mga kapatid, ang event ngayon ay kahapon, nagpakita ang Panginoon sa kina Cleophas at sa kanyang kasama. At ngayon, at nagpakilala ang Panginoon sa kanila in the breaking of the bread. Ito nga dito sa verse 35 na nang kinakwento nila ito sa kanila mga kasamahan nung bumalik na sila sa Jerusalem. Dito sa verse 35 na sinasabi nila na kung paano nila nakilala ang Panginoon sa pagpira-piraso ng tinapay. So yan. And then while they are discussing among themselves ay dumating ang Panginoong Jesucristo sa kanila. Parang mali yata yung ko nabasa. Tama. Luke 24. Tama. So while they were still speaking about this, he stood in their midst and said to them, "Peace be with you." Yan. So, this coming Sunday pala ay Divine Mercy Sunday. Take note na itong mga lagad na ito ay nakakulong sila sa isang sa upper room. Nakakulong sila sa isang upper room, sarado lahat. Then suddenly, the Lord Jesus Christ appeared to them. So kung may nagtatago kayo, takot na takot kayo. Tapos biglang may tumayo sa gitna niyo. So anong masasabi mo? So, hindi nakapagtataka kung bakit naggulat at takot na takot itong mga lagad kasi biglang lumutang ang Panginoon sa gitna nila na nakasarado naman lahat ng pinto. Kaya nga kung makita nyo dun sa picture ng Divine Mercy, ang pinto sa likod ay
nakasara, mga kapatid. Di ba? Yung sa Divine Mercy na picture, ang pinto sa likod nakasara, but the Lord Jesus Christ appeared at their sight in their midst. Then, akala nila nakakita sila ng multo. So, ibig sabihin, andun talaga yung hindi nila paniwala sa sinabi ng Panginoong Hesukristo na muli siyang mabubuhay. Basta ang kanila, bagamat 3 beses inulit ng Panginoon yon, kung babalikan natin ang mga ebanghelyo, sa 3 synoptic gospel, makikita natin na hindi nila pinapansin yung sinasabi ng Panginoon, but on the 3rd day, He will rise again. Ay, mystery of faith, si Ecclesia Catholis. So, una, yung isa, di ba, doon kahapon sa Ebanghelyo, yung sa road to Emmaus, yung Emmaus, road to Emmaus, na noong na-break na ng Panginoong Hesukristo yung bread, ay suddenly nawala ang Panginoon. Then na-recognize nila na ang Panginoon yun nawala. Then here comes ngayong sa Ebanghelyo ngayon, ay nakakulong po sila sa kwarto, mga kapatid. Yet biglang dumating ang Panginoon Kristo at nagsalita sa gitna nila. Nakasarado yung pinto. So hindi natin masisi ang mga alagad na magulat at matakot, mga kapatid. Okay. Sabi dito ng Panginoon, but they were startled and terrified and thought that they were seeing a ghost. Verse 38, then He said to them, why are you troubled, and why do questions arise in your hearts? Verse 39, ito mga kapatid, look at my hand and my feet, that it is I myself. Touch me and see, because a ghost does not have flesh and bones, as you can see I have. So, ibig sabihin, sa yung sinasabi ng mga natin sa ating simbahan, yung tinatawag na glorified body. Ang glorified body ng Panginoong Hesukristo cannot be bound anymore by time and space. Kasi doong kahapon, ang Ebanghelyo, bigla na lang siya nawala. Diba? Habang sila ay nag-uusap, bigla na lang sila nawala nung binrake yung bread. Then they recognize na ang Panginoong Hesukristo yun. Kaya bumalik bigla sila sa Jerusalem. Then here comes, nagtitipon sila, naka-close yung pinto, biglang nag-appear sa kanilang Panginoon. Yung glorified body niya cannot be limited anymore by time and space. Kasi nag-glorified na yung kanyang katawan. Di ba bigla na lang siya nag-appear? Ikaw kaya sa atin, kung ikaw tao na ordinaryo, kaya ba nating tagusin ang pader? Di ba? Sino bang tao dito? Sino sa ating tao dito sa buong mundo ang makagagawa ng ganun? So dito, ipinapakita ng Panginoong Jesucristo yung kanyang glorified body na katulad nung ipinakita niya doon sa yung transfiguration, di ba? Sa Matthew chapter 17 na kung saan yung kanyang kalwalatian ay kanyang ipinakita to encourage His disciples. Okay, mga kapatid? So, Matthew 17, verse 1 to 8. Okay? So, ipinakita niya yung kanyang kalulatian. Then, here comes dito sa pagtitipon ng kanyang mga alagad, nagpakita siya na nakasarado ang lahat. Ngayon, ipinapakita lamang ng Panginoon na sa kanyang glorified body, He is not anymore bound by time and space. Kung ang Panginoon Jesucristo is just merely a human being, katulad ng sinasabi ng iba, then magpakilala kayo, mag-present kayo ng mga tao, mag-present kayo ng tao na makagagawa ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. Na kaya niyang tagusin, kaya niyang pumasok sa isang kwarto na nakasarado lahat. Okay. Of course, mga kapatid, itong verse 39, ginagamit ito ng ating mga tao, yung ibang sekta, lalo na dito sa atin sa Pilipinas, mayroon, dalawa yan sila. Actually, 3, yung isa malaki, then yung dalawa, yung isa medyo mas malaki ng konti, yung isa
ay parang almost locally, ano lang yan, dito lang yan sa atin. Ang mga miyembro nan, mga foreigner is konti lang. Almost 98% ng kanilang members are Filipinos. At yung isa naman ay maraming silang lahi na mga miyembro na sila yung mahilig magbahay-bahay. So, dito ay, hello Kakay, kamusta? Yan, si Kakay. Sino sa kanila sino kaya ang pwede nating i-present na katulad ng Panginoon Kristo in His glorified body na makakatagos sa building, makakatagos kahit saradong-sarado yung pinto. Try to imagine during those times, ang mga bahay ay mga matitibay, ang mga bahay, makakapalangan nila mga pinto, mga kapatid. Diba? Tapos ang mga walls nila ay mga bricks. So, hindi basta-basta ito pero ang Panginoong Kristo basta na lang tumayo sa kanilang kalagitnaan. Of course, itong verse 39, mga kapatid, ginagamit ito ng ibang mga sekta, itong tatlong grupo na ito. Sabi nila, "Look at my hands and my feet, that it is I myself, touch me and see." Because a ghost, yan, ang espiritu, ghost kasi ang ginamit, kaluluwa, or espiritu, does not have flesh and bones as you can see I have. Okay? Itong sinasabi niya. Ngayon, kung ang Panginoon sa Kristo ay Diyos, bakit may buto siya at laman? Ang Diyos, babanggitin nila, ang Diyos ay Espiritu. John chapter 4, verse 24. Sabi nila, ang Diyos ay Espiritu. But let us remember, mga kapatid, na ang Panginoon sa Kristo ay nagkatawang tao. Kaya nagkaroon siya ng human form. Nagkatawang tao nga eh. Diba? Ilang beses na natin itong inuulit-ulit, pero uulitin natin ulit sapagkat itong mga bagay na ito ay patuloy din nilang inuulit-ulit sa mga taong kulang sa kaalaman. Mga kapatid. Diba? Hello, Brother June, Joseph June, si Thomas Aquinas, si Thomas Aquinas, si Saint Thomas Aquinas, okay? Ano sabi ni Saint Thomas Aquinas, Brother John? Okay? So, sa look muna tayo, baka bukas yung hindi yun si Thomas Aquinas, Brother John, si Saint Thomas yun, the Apostle. Sa yun, baka bukas na gospel yun, kasi ito sa look na yun. So, baka bukas yun. Or baka sa Sunday, Brother June. Kasi na pa, Divine Mercy Sunday sa next week. Ayun. So, ngayon mga kapatid, itong ginagamit nila, "Look at my hands and my feet, that it is I myself, touch me and see, because a ghost does not have flesh and bones, as you can see I have." Wala namang problema sa atin to na nagkaroon ng may buto at laman ng Panginoon sa Kristo. Kasi in the very first place, nagkatawang tao nga siya, mga kapatid. Di ba? Ano sinasabi dun sa John chapter 1, verse 1 to 3, and then verse 14? Di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. And then sa verse 14, "And the Word was made flesh and dwelt among us." So binibigyan nila ng ibang kahulugan yan na yung panukala ng Diyos nagkaroon ng reality. Yes. Yung reality, nagkaroon ng reality na noong prophecy pa lang, nagkaroon ng katuparan na kung saan dumating ang Panginoong Jesucristo para isakatuparan yung panukala ng Diyos, ang panukala ng pagliligtas. Pero hindi mo pwede i-deny na ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. Ano sinasabi doon sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8? "Magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya ay Diyos, hindi nagpilit
na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. You see? And then, sa Colossians chapter 2 verse 9, mga kapatid, ano sinasabi sa Colossians chapter 2 verse 9? Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y naging tao. Oh, take note of the term naging tao. Ibig sabihin, it affirms the Philippians chapter 2 verse 5 na dati siyang Diyos, nagkatawang tao na amuhay na katulad ng isang alipin. Yun yung sinasabi sa Hebrew chapter 1 verse 14. At saka sinasabi pa dito sa Hebrew chapter 10 verse 5. Ano mga kapatid ha? Take note, sa Hebrew chapter 10 verse 5, buksan niyo po sa Bible niyo dyan. Okay. Sa Hebrew chapter 10 verse 5, ito ang sabi mga kapatid ha. Verse 5, dahil diyan noong si Kristo'y manaog, ha? Dahil diyan nung si Kristo'y manaog sa sanlibutan, ano pag sinabing manaog? Saan siya galing? Nanaog. Dahil diyan nung si Kristo'y manaog sa sanlibutan, okay? Sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya inihanda ko ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalulugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. You see? Nanaog siya. Pag sinabing nanaog, galing siya sa langit. Kaya ngayon sinasabi sa John chapter 1, verse 1 to 3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. And without Him, nothing is created. Without Him, nothing is created. Verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Yun yung sinasabi sa Isaiah chapter 7 verse 14. Maglilihi ang isang dalaga at tatawagin mong Emmanuel. And then sa Isaiah chapter 9 verse 6. So, ibig sabihin, hindi lang naman siya panukala na mind lang, kaisipan lamang. Katulad nung ginagawa nung iba. Ay, good morning sa Kristan. Yes, Brother John, bumaba siya, dumaan sa kay Mama Mary for 9 months. Diba? So, yun yung katuparan ng sinasabi sa Isaiah chapter 7 verse 14. Na iyang Isaiah 7:14 at saka Isaiah chapter 9 verse 6 ay makikita natin doon sa yung Isaiah 7:14 sa Luke chapter 1 verses 26 to 39, and then doon sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23, kino-confirm ni Archangel Gabriel that the Lord Jesus Christ is the fulfillment of what was promised in Messianic prophecies. Lalo na yung Isaiah chapter 7 verse 14 at saka yung Isaiah chapter 9 verse 6. Ano ba yung Isaiah chapter 9 verse 6 mga kapatid? Okay? Sabi dito, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin, siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Ulitin natin. Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin, siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya hindi mo pwede sabihin na yung John chapter 1 verse 1 to 3 at saka verse 14, diwa lamang, panukala na nagkaroon ng reality. Yes. Yun yung panukala ng Diyos, nagkaroon ng reality in the person of our Lord Jesus Christ.
na iligtas niyang tao. Yun yung sinasabi sa Hebrew chapter 10 verse 5, nang pumanhaog si Kristo, sa Hebrew 10:5, nang pumanhaog si Kristo. Pag sinabing pumanhaog, kasi Diyos siya, may pinanggalingan siya, may origin siya, ang langit. Nagkatawang tao. Yan yung sinasabi sa Messianic prophecies, Isaiah 7:14, Isaiah chapter 9 verse 6, mga kapatid. Hi, Jenny Clark. Good morning. Long time no see. Yun, meron na tayong mga andito dalawa na mga taga-Japan. Sandali lang. Good morning. Why, thank you for that flower. Flower ba yan? Sunflower. Sandali lang. Bulaklak yata yan ng kalabasa, Jenny Clark. Sandali lang po ah. Hello. Ayun. So, bakit bumabalik tayo dun sa lagi nating dinidiscuss about sa incarnation, sa pagkakatawang tao ng Panginoon Kristo? Kasi itong verse 39, mga kapatid, Luke chapter 24 verses 39, ginagamit nga ng ating mga kaibayo o taga-ibang sekta na ang Panginoon Kristo ay may dugo, may buto at laman. Kaya nga siya mayroong dugo at laman, siya yung katuparan ng prophecy na magkatawang tao siya. Ayun sinasabi sa Isaiah chapter 7 verse 14, and he shall be called name Emmanuel. Bakit Emmanuel? Kasi kasama natin ang Diyos. Bakit kasama natin ang Diyos? Kasi sinasabi sa John chapter 1 verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Kaya natin nakasama. So, kaya natin ito, verse 39, binabalikan natin kasi ginagamit ito ng mga kapatid natin, ng mga kababayan natin, para i-akayin yung mga kapwa natin Katoliko. Kung Diyos si Kristo, bakit may dugo siya sa atlaman? Iko-quote nila yung Luke chapter 24, verse 39. Ngayon, sinasabi natin, nagkaroon siya ng dugo at laman sapagkat nagkatawang tao siya. He take the human form. Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Pero bagamat ganun, sinasabi kanina sa Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. And then sa Hebrew chapter 1 verse 3, di ba? Sinasabi doon, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. So you see, that is why. Kaya, sabi niya ito, ako ito may laman at buto. And then sa verse 40, and he said this, he showed them his hands and his feet. While they were still incredulous for joy and were amazed, he asked them, have you anything here to eat?
They gave him a piece of baked peas. He took it and ate it in front of them. He said to them, "These are my words that I spoke to you while I was with you, that everything written about me in the law of Moses and in the prophets and Psalms must be fulfilled." So, yun yung beforehand, sinabi na ito ng Panginoon sa kanila, mga kapatid. Pero tila baga na napaka-obstinate nila, stiff-necked nila, napakatigas ng kanilang mga ulo. I thank you, Jenny, for roses. Okay? God bless. Napakatigas ng kanilang ulo. Hindi nila maintindihan. Kasi nga kahapon, yun yung nabanggit din natin kahapon, iba kasi yung pananaw nila, iba yung expectations nila. Kaya parang nung sinasabi ng Panginoon 3 times, pupunta siya sa Jerusalem, mamamatay sa pahirapan siya, ini-ignore lang nila. Hindi nila na, ang naiisip lang nila is yung mamamatay siya, pero yung later part na sinasabi ng Panginoon na muli siyang mabubuhay, ay hindi nila pinapansin. Yan yung problema sa marami sa ating mga kapatid. Para silang, itong mga alagad na ito, para silang mga protestante. Although ang mga alagad, nasabi ko na before sa mga sharing ko, ang mga alagad ay Katoliko, hindi protestante. Pero yung ugali nila dito sa party nito, para silang mga protestante. Bakit nasabi ko yung ganun? Kasi, take note ang binibigyan lang nila ng pansin, mamamatay ang Panginoong Jesucristo. Pero yung later part, hindi nila binibigyan ng pansin na muli siyang mabubuhay. Ay, kung minsan may pagkaugaling protestante itong mga alagad, bagamat sila yung mga Katoliko. Bakit? Nasabi ko yung gano'n. Mga Katoliko sila. Bakit? Ang mga alagad, noong sinabi ng Panginoon, my body is real food and my blood is a real drink, sila lang naniwala at naiwan. Umalis yung lahat ng ayaw maniwala. John chapter 6 verse 66. Diba? Sa verse 67, kayo din ba ialis din, sabi ng Panginoon? Ano sabi ni San Pedro? Saan kami pupunta, Panginoon? Sa iyong nagmumula ang salita na nagbibigay buhay. Hindi sila umalis. So therefore, they are Catholic. Pero kung minsan may pagkaugali sila ng mga protestante, papakikinggan na nila yung other part ng Biblia, ng other part ng Scripture, but the rest, ini-ignore nila kung hindi ito tumutugma sa kanilang pananaw. Diba? Marami sa atin, ganun. Marami, ganun yung ginagawa nila. Actually, sinabi na ni Brother Nuidor, for 15 years pastor, buong pamilya niya, protestante. Ipinanganak siyang protestante. Ano sabi niya? Sabi niya, sa amin sa Protestants, sa mga born again, may evangelicals, yung pabor sa amin, yun yung memorize namin. Yung hindi sa pabor sa amin, hindi namin binibigyan ng pansin yun. No, di ba? Magbigay tayo ng example, halimbawa. Yung Matthew chapter, yung about sa celibacy, gamitin nila yung 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3. Di ba? Memorize nila yan. Pero, pagdating sa Matthew chapter 19, verse 12, marinig ba na iniaral nila yan? No. Hindi, mga kapatid, hindi mo marinig. Anong isa pang example? Yung Matthew chapter 23, verse 9. Di ba? Yung Matthew 23 verse 9, i-highlight niya yung example, binibigyan natin ng example. Yung Matthew 23 verse 9, kinukuhan ba nila yan? Yun yung inuulit-ulit nila. Pero yung verse 8, yung Matthew 23 verse 8, na kuminsan nagpapalit-palit, akala ko yung verse 10. Although verse 10, okay, punta natin mga kapatid. Binabalikan natin ito mga kapatid. Kino-quote natin yung mga example na itong mga alagad kuminsan para mga protestante. So yung mga kapatid natin, mga protestante kasi, ito yung ginagawa nila. Na kapag pabor sa kanila, yun lang yung gusto nilang pakinggan, parang mga alagad.
Sinabi ng Panginoon na mamatay siya, pero yung sinabi na mamuli siyang mabubuhay, hindi nila naintindihan, hindi nila iniintindi. Kaya nga sabi ko parang may pagka-protestanting ugali o minsan ng mga alagad, though they are Catholics, sabi ko nga sa inyo, they are Catholics. Okay? Kasi sila yung nanatili noong sinabi ng Panginoon about His body and blood as a real food. John chapter 6 verse 6, the rest left the Lord Jesus Christ. Nagprotesta sila, they protested against it. It cannot be. Yan. Nananatili lang mga lagad lang. So, ang mga lagad, Katoliko. Okay. Sa Matthew 23, verse 9, ito yung example, mga kapatid, na ang mga agalagad din may pagkaugaling protestante kung minsan. Na bagamat sinabi na ng Panginoong Jesucristo, mamamatay siya, muling mabuhay, that was 3 times. At ito ngayon sa gospel na recount ng Panginoon, na recall ng Panginoon sa kanila, ito yung sinasabi ko sa inyo nung kasama-sama pa ninyo ako na kailangan maganap ang sinasabi sa banal na kasulatan sa mga aklat na mga batas ni Moses, na mga propeta, ng Salmo. Yan. Okay? Ato, balikan natin na. Matthew 23, verse 9. Ito yung i-highlight mga kapatid nating protestante. Okay. Huwag kayong verse 9, at huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat isang inyong ama, ang amang nasa langit. Yan, i-highlight nila yan. Bakit ang mga pari niyo tinatawag yung Father? Pero alam niyo mga kapatid, may pandaraya. Budol style. Bakit hindi nila sinasama yung verse 8? Ang sabi sa verse 8, ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat isa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. And then sa verse 10, related to sa verse 8, huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat ang inyong tagapagturo ang Mesiyas. Isamantala, kahit i-check nyo mga kapatid, kahit i-check nyo ang lahat ng mga Protestant schools na hindi Catholic, run by Protestants, tanungin nyo kung ano ang tawag sa mga guro, di ba teacher? So, ano ibig sabihin nito mga kapatid? They are just using the verse 9 para maggamit nila against us in the Catholic Church. Pero yung verse 8 at saka verse 10, never nila hina-highlight. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, minsan itong mga alagad dito para may mga pagka-protestante. Kasi sinabi na ng Panginoon na mamatay siya, muli siyang mabubuhay, mamatay lang ang kanilang pinansin. Pero yung sinasabi ng Panginoon na muli siyang mabubuhay, never nila naalaala. Kaya takot na takot sila. Akala nila tapos na yung kanilang inaasahan. Kaya nga, in 40 days, after the resurrection, 40 days na namalagi, from time to time, nagpapakita ang Panginoong Jesucristo sa kanila. To strengthen them. Di ba mga kapatid? Okay, balikan natin yung Ebanghelyo ngayon mga kapatid. So, so 39, okay, 40 na. Verse 44, sa pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang sinutukoy ng sabihin ko sa inyo nung kasama-sama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin, kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Verse 45, at binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. So, for us to know, ay Kuya Romy, good morning. Okay. For us to know mga kapatid, the scripture, ipanaub ko si panalangin natin sa Panginoon. Lord, buksan mo ang aming kaisipan para maunawaan namin ang banal na kasulatan. Kasi once na hindi natin buksan ang ating kaisipan para maunawaan ang banal na kasulatan, ay hindi natin ito maunawaan mga kapatid. Of course, isa pa doon is we need the guidance of the church. Kasi it was revealed to the church. Naipahayag na ito ng Diyos sa simbahan. Kaya dapat tayong dumulog sa simbahan
para maunawaan natin ang banal na kasulatan. Kasi pinag-aralan na nila nito, mga kapatid. Sa simbahan ito ibinigay, hindi kani-kanino pa man. Kaya para maunawaan natin, hindi pwede na ipiliin mo lang yung mga pabor sa'yo, tapos i-ignore mo na lang yung hindi pabor sa'yo. Dapat ang pag-intindi at pagbabasa ng Biblia, mga kapatid, sa Catholic Church, wala dapat iniiwan na isang verse. Hindi natin pwede paglaban-labanin. Di ba? Hindi natin pwede paglaban-labanin. Kaya halimbawa, bakit ginaglaban-laban? Example, mga kapatid. Yung halimbawa, yung Acts 20:28. Yan. Pinag-aagawan yan ng dalawang sekta dito sa Pilipinas. Kasi, diyan nakabase ang kanilang title, ang kanilang ipinarehistro na pangalan. Ngayon, kung pagbibigyan ba natin ang dalawang ito, okay, pagpalagay natin, di ba? Kung pagbibigyan natin, itong dalawang grupo na ito na umaangkin, okay, sige, ibigyan na natin yan sa isa. Yung Acts 20:28 at saka Roma 16:16, ibigay natin sa kanila. Doon sa nag-claim na taga Quezon City. Then, yung isa ibigay natin sa taga-Apalit. Pero ang tanong ba halimbawa yung 1 Timothy chapter 3 verse 15, ibigay natin sa taga-Apalit, Pampanga. Sila ba yung tinutukoy dyan? At saka yung Roma 16:16 at saka Acts 20:28, sila ba tinutukoy dyan? Di ba? At saka yung sa 1 Corinthians chapter 11 verse 9, puntahan natin mga kapatid Kasi kung babasahin ninyo mga kapatid, there are so many verses na tinawag ang iglesia ng Panginoong Jesucristo as iglesia ng Diyos. So ang tanong ngayon, is it referred to these two sect and denomination that claims these verses? So ibig bang sabihin, dalawang itinatag ng Panginoong Jesucristo na iglesia? Isang iglesia ng Diyos at saka isang iglesia ni Kristo? No, isa lang. Yung iglesia ng Diyos at saka iglesia ni Kristo ay isang iglesia. Kung sinulat man doon ni San Pablo yung mga iglesia doon sa Roma 16:16, is sapagkat sa San Pablo, alam niya ang pagkakilanlan sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga, doon sa 1 Corinthians, mga kapatid, take note. Sa Roma 16:16, San Pablo ang sulat. Then, si San Pablo rin ang nasulat dito sa 1 Corinthians chapter 11. Mga kapatid, tingnan natin. Kaya nga, hindi ito dalawang sekta na nag-aagawan. Ito'y iisa lamang sapagkat si Kristo, kung binanggit man ni San Pablo na si Kristo ang iglesia ni Kristo, sapagkat si Kristo, kilala ni San Pablo, si Kristo ay Diyos. Okay? 1 Corinthians chapter 11 verse 9. 11 verse 9 ba yun? Tama, kung tingnan ko hindi yan. No, it's not. 1 Corinthians chapter 15 pala mga kapatid. Verse 9. Okay. And then yung 1 Timothy 3:15. Yung sinasabi ko nga sa inyo kung pagbibigyan natin yung dalawang sekta niyan. Does it mean that the Lord Jesus Christ established two churches? The Iglesia ng Diyos at saka Iglesia ng Kristo? No, it's not. Okay. Mga kapatid, sabi dito For I am the least of the apostles, not fit to be called an apostle, because I persecuted the church of God. And then, dun din sa 1 Timothy 3:15. And many other verses pa. Ano sinasabi sa 1 Timothy 3:15? If I will be delayed, you must know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. So does it mean na may dalawang iglesia na tinatag ang Panginoon Jesucristo? No, it's not. Isa lang. Kung binanggit man ni San Pablo doon sa Roma 16:16 na Church of
na Church of Christ, walang problema yon. Kasi dito sa 1 Corinthians 15 verse 9, tinawag din naman ni San Pablo na ang iglesia ay ang iglesia ng Diyos. Kasi ang sinasabi doon sa Daniel chapter 2 verse 44, in the lifetime of those kings, God will set up a kingdom that shall never be destroyed. Kaya pagdating sa Matthew chapter 16 verse 18, sabi niya, upon this rock I will build my church, singular. So therefore, yung sinasabing Church of Christ and Church of God is the same singular church founded by Christ. It is not owned by Eli Soriano or any other founder of sect that named their groups as Iglesia ng Diyos or Iglesia ni Cristo. It refers, lahat ito'y tumutukoy sa isang iglesyang itinatag ng Panginoon sa Kristo. At ang iglesyang ito ay hindi natalikod or kailanman matatalikod. Sapagkat ang prophecy ay malinaw, sabi niya, in the lifetime of those kings, God will set up a kingdom that shall never be destroyed or shall be delivered up to another person. Mga kapatid. Yun. Kaya yung pinag-aagawan nila ng mga verses or talata, hindi yun pong mapatungkol sa kanila. Nag-claim lang sila, mga kapatid. Di ba? Yung mga claimant, halimbawa sa isang lupa. May mga lupa na kiniklaim, marami nag-claim. Pero pagdating sa legality, sino magsa-stand out doon? Yung may titulo, may proof. Sila, anong titulo nila? Anong proof nila? Anong resibo nila? That it was them. Yung mga talata na inaangkin nila. Anong titulo nila? During those times, paano nila ma-reconcile yung verse na yun? Yun ay sinulat ng unang siglo. Sila lumutang lamang nitong 21st century, 20th century. Then how can they claim those verses that it wasn't belong to them? Di ba? Inaangkin mo yung hindi para sa iyo pag nanakaw yun. Ano tayo? Plagiarism? Plagiarism, may kaso yun. Or pag nanakaw, plagiarism yun. Pag nanakaw yun Yung hindi sa'yo, di ba? Lumalabag ka na sa utos ng Diyos, huwag mong pagnasaan ang hindi mo pag-aari. Inaari mo yung mga talata ng Biblia na hindi pumapatungkol sa iyo. Yun yung paglabag sa 10 utos. Huwag mong pagnasaan ang hindi mo pag-aari. Yung iglesia ng Panginoon Jesucristo ay hindi pwede angkinin ng sino-sino man. Sapagkat ito'y pag-aari ng Panginoon. Kaya nga doon sa Psalm 127 verse 1, mga kapatid, ang linaw doon, maliban na ang Diyos ang nagtayo ng isang bahay, walang kabuluhan ang nagtayo. Walang kabuluhan ang isang panday na nagtayo ng isang bahay. So it must be the Lord who built the house. Yun yung sinasabi sa Daniel chapter 2 verse 44. At sa yung sinasabi ng Panginoon dun sa Matthew chapter 16 verse 18, upon this rock I will build my church. He built the house. Kaya nga doon sa Acts, ito mga kapatid doon sa, natalakay na natin ito mga kapatid Okay. Matalakay natin ito before mga kapatid. Okay. Sa Acts chapter puntahan natin mga kapatid Acts chapter 7 verses 48 to 49. Okay mga kapatid, take note Okay. Kaya nga yung Psalm 127 verse 1, aralin niyo yun. At saka itong sinasabi sa Acts chapter 7 verses 48 to 49. Anong sabi dito? Yung relations nito dun sa Psalm 127 verse 1. Ang sabi dito mga kapatid? Okay. Ang sabi dito
Verse 48, gayunman ang kataas-taasang Diyos ay hindi naninirahan sa mga bahay na ginawa ng tao. You see? Acts 7:48, gayunman ang kataas-taasang Diyos ay hindi nananahan sa mga bahay na ginawa ng tao. Okay? Ayon sa sinasabi ng propeta, ang langit, ang lupa, ang trono, sabi ng Panginoon. Yun. Sa verse 48, ang Diyos ay hindi nananahan sa bahay na ginawa ng tao. At ang bahay na ito ay malinaw na sinasabi dun sa Psalm 127 verse 1. God, unless the Lord build the house, the labor of those who build is in vain, walang kabuluhan. At pagdating dun sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, ipinakita doon na ang bahay ay tumutukoy sa iglesia, sa simbahan. Anong sinasabi dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 15? Okay? Buksan niyo po sa Bible niyo mga kapatid. Anong sabi dito? Upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos, sa sambahayan ng buhay na Diyos, sa iglesia na siyang haligi at suhay ng katotohanan. Household of God. Yung household of God na ito is the pillar and foundation of the truth. At ang household na ito ay ang household dapat na itinayo ng Panginoong Jesucristo, ng Diyos, hindi ng tao. Kasi kung ang tao ang gumawa, walang kabuluhan, disqualified siya doon sa sinasabi sa Psalm 127 verse 1, mga kapatid. At sinasabi sa Acts chapter 7 verse 48, ang Diyos ay hindi nananahan sa bahay na ginawa ng tao. Bakit pa siya mananahan doon? Kasi nagtayo na siya ng kanya. Bakit ka pa nakipag-compete sa Panginoon? Why are you competing with the Lord? Kapag nakikipag-compete ka sa Panginoon, mga kapatid, nagtayo ka ng sarili mo, that is a counterfeit. Plagiarism yan. Di ba magtatayo ka ng sarili mong sekta tapos ipaangkin mo sa Panginoon to? Ha? Hindi yun. Masama yun, mga kapatid. Pero mo, yun yung nangyari. Magtatayo sila ng sariling sekta nila tapos ipaangkin nila sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, yun sa Matthew chapter 12 verse 30, na hindi talaga ina-approve ng Panginoon yan. And sabi dito sa Matthew chapter 12 verse 30, mga kapatid, take note ha, masakit man to pero totoo to. Kung talagang kayo'y concerned sa kaligtasan ng tao, dapat concerned kayo primarily sa truth. At ang truth na ito hindi dapat selective, hindi dapat natin pinipili, mga kapatid. Dito sa Matthew chapter 12 verse 30, ito mga kapatid, mabigat to. Para to sa lahat. Ako may kapatid akong pastor. Tahimik lang tayo, pero hindi niyo to, sigurado hindi niyo tatsagain na panoorin to kapag i-post ko sa Facebook. Kung panoorin niyo, tsagain niyo to, panoorin sa Facebook. At kapag hindi niya pa rin intindihin ito, ay pananagutan niya na sa Panginoon. Anong sinasabi dito mga kapatid? Ito mga kapatid, ang sabi dito, Matthew chapter 12 verse 30, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon ay nagkakalat. So you see, napakalaga sa Panginoon yung kaisahan ng kanyang iglesia, kaya hindi mo pa dapat i-duplicate yun. Hindi ka dapat makipag-compete doon. Yan mga kapatid ang reality. Kaya nga yan yung pagdating doon sa John 17, lagi natin inuulit-ulit yan. Di ba? The longest prayer ng Panginoon sa kanyang na-record of her, I pray that they may be one. Pinalangin yung kanyang malagad. And I am sure, hindi niya tinutukoy yun sa kanyang mga apostol during those times. But it is a future prayer for His disciples. See, Matthew 12:30, mga kapatid, baka hindi nyo lang pinapansin yan. Huwag tayong matigas ulo.
the Lord never approved. Kaya nga pinag-pray niya eh. Kaya nga may babala din siya about dun sa division. Yan. Ito, paborito ninyo to. Lalo na ginagamit ito ng mga kapatid natin sa ibang sekta. Paborito nila to. Of course, para naman talaga sa lahat eh. Yung Galatians chapter 5 verse 19 to 20. Dapat natin talagang iintindihin ito kaysa buhay. At ang pagsasabuhay natin dito, ayun babe, andito na naman si Kawikaan 15:3 na member ni dating Daan, founder na yun, nahuli Kawikaan 15:3. Okay? Galatians chapter 5 verse 19 to 20, of course para to sa ating lahat. At paborito itong gamitin ng mga protestante sa atin. Pero may dalawang part dito na hindi nila pinapansin, mga kapatid. Ito hindi may kakaila ang gawa ng laman, pangangalunya, ayan, para na ito sa lahat. Karimarimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, yan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugo, kasakiman, pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, yan, yung pagkabahabahagi, hindi nila ito pinapansin, pagkakampi-kampi, hindi nila pinapansin. Ay, ito lang i-highlight, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yun lang yung i-highlight nila. Kasi ang akala nila, kinikilala nating Diyos ang ating mga imahe ng santo sa simbahan natin. Okay. Pero yung dalawa, yung pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi, ini-ignore nila yun. Hey, stop. Kasi babalik yun sa kanila. Kasi, yun yung sinasabi sa Matthew chapter 12 verse 13. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang hindi tumutulong mag-ipon ay nagkakalat. Ay sinabi na natin kanina, hindi nabutan ni Kawikaan 15:3 na ang Panginoon ay nagtayo lamang ng isang iglesia. Kung mayroon man sinasabing iglesia ng Diyos at iglesia ni Kristo sa Biblia, it does not refer to any of them na umaangkin nito, but it is referred to the church founded by the Lord Jesus Christ who existed from the first century until now, na hindi natalikod at kailanman hindi matatalikod. Sapagkat pinangakuan niya ito sa Daniel 2:44. In the lifetime of those kings, God will set up a kingdom that shall never be destroyed. Okay? That shall never be destroyed. Or nor be delivered up to another person. Then pagdating sa Matthew 16 verse 18, upon this rock I will build my church. So ang Panginoon nagtayo ng kanyang iglesia, at ang iglesia na itinutukoy niyang sambahayan niya, na sinasabi sa Psalm 127 verse 1, unless the Lord build the house, the labor of those who build it is in vain. Then nalaman natin na ang house na ito ay tinutukoy niya sa iglesia niya. 1 Timothy 3:15, household of God, the pillar and foundation of the truth. So you see, mga kapatid. Yeah. Then, pagdating doon sa John chapter 10, verse 16, mga kapatid, of course, marami din na umaangkin dito. At take note, intindihin nyo na paulit-ulit, in John chapter 10, verse 16, I have other sheep that's not yet in this fold, that I need to take care for them also, so that there will be one flock and one shepherd. Take note, hindi niya sinabi doon, there will be another flocks and another shepherd. Kasi kung sinabi ng Panginoon yun, there will be another flocks and another shepherd, okay lang, madja-justify natin yung pagkanya-kanya natin ngayon. Madja-justify natin yung paglitaw ng iba't ibang mga sekta at denominasyon kung sinabi ng Panginoon doon, there will be more flocks and more shepherds. Hindi there will be one flock and one shepherd. Yung lahat na mga hindi pa na-corporate sa kanyang iglesia ang itinatag ng Panginoon Kristo ay maisama niya roon.
Hindi siya magtatayo ng panibago or magkakaroon ng panibago. Tingnan niyo yung John 10:16 mga kapatid. There will be one flock and one shepherd. Yun yung pangarap ng Panginoon. Kaya nga, yan yung prayer niya sa John 17. I pray that they may be one. Mga kapatid. Kaya nga pagdating doon sa Ephesians chapter 4, verse 5 to 6, di ba lagi natin kinakanta yan? Isang pananampalataya, isang Panginoon, isang pagbibinyag. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon. Ang kinin nating lahat. Yan mga kapatid. Kaya yun yung sinasabi ng Panginoon dito sa Ebanghelyo ngayon. Yun yung pinakilala niya na ito yung sinasabi ko na dapat maganap nung kasama-sama pa nila ang Panginoon. Yan mga kapatid. So, maybe that is by now. Yun, kanina, narinig natin yung verse 39, Luke 24 verse 39. Kaya may laman at buto ang Panginoon sa Kristo. Ipinaliwanag natin sapagkat siya ay nagkatawang tao. At sa kanyang pagkakatawang tao, ay alam natin na bakit naging tao siya or nagkatawang tao siya, it is because he has other nature prior to it. At yun nga ang yung pinaliwanag ng Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Sabi niya, magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya Diyos, hindi ang pilit manatiling kapantay ng Diyos bago sinubad niyang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. Then sa Hebrews chapter 10 verse 5, nang pumanaog si Kristo sa sanlibutan, pumanaog. Ibig sabihin, may pinanggalingan sa ano yun? Yun yung sinasabi sa John chapter 1 verse 1 to 3 and then verse 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. And the Word was made flesh and dwelt among us. Kaya nga, yung title sa Isaiah 7:14 na, and He shall call His name Emmanuel. That means God with us. Bakit God with us? Kasi nagkatawang tao siya. He made flesh. So, ito sa okay, dahil tignan, hanapin nyo naman. Okay, isa pa. Yung Word of God ay yun Word. Yun, tinatakasan din yung Word of God na yun Pero tignan na, ito yung confirmation ng Word of God is refer to our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Okay? So, para hindi nila matakasan. Okay? Sa Revelation chapter 19, verse 13, mga kapatid. Okay, anong sabi dito? Tigmak ng dugo ang kanyang kasuutan. Ayan, take note. Salita ng Diyos ang tawag sa kanya. Okay? So therefore, yung John chapter 1 verse 1 to 3 at saka verse 14 ay hindi pwede sabihin nung iba na it was just a mind, diwa na nagkaroon ng katuparan. Yung parang panukala, yun yung sinasabi nila, panukala. Yung Word of God na yun ay is not just a panukala, but it refers to our Lord Jesus Christ sapagkat ito'y kanyang titulo. Paano niyo patatakasan yan? Okay? 19 verse 13. Okay, Hebrews chapter 19 verse 13. Tigmak ng dugo ang kanyang kasuutan, salita ng Diyos ang tawag sa kanya. Tawag sa kanya. Salita ng Diyos, Word of God is being called to Him. Him. Okay? And then,
Verse 14, sumusunod sa kanya ang mga hakbong langit na nakadamit na malinis at puting lino na nakasakay din sa mga kabayong puti. You see? So therefore, yung Word of God na yun, doon sa John chapter 1, verse 1 to 2 and verse 14, refers to our Lord Jesus Christ. Yun yung sinasabi sa Isaiah chapter 7, verse 14, at saka Isaiah chapter 9, verse 6, na siya yung fulfillment, siya yung ipanganak, at siya rin yung sinasabi sa ang katuparan doon sa Genesis chapter 3 verse 15 doon sa proto-evangelium, mga kapatid. So maybe that is by now, mga kapatid. Shalom. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Maraming sa 2,000 likes sa mga nagsendang gifts. Si Pablo, si Jerry Clark sa Japan. Parito mga Japanese, mga mayayaman itong mga Japan. Maraming bulaklak doon. And then sa mga dalawang nag-share at sa mga yung nakiisa sa atin, yung isa kanina si Fernando Warico Iglesia Inc. 1914 yun, at saka si Kawikaan 15.3 na member ng MCGI. And then yung mga nag-tap ng screen, maging yung hindi man nag-tap ng screen pero nakasama natin, si Kuya Roby, Brother Joseph John Quijano, si Vance, saka si Needs, si Merlinda Abalayan, saka si Dan Tinapal, at saka si Mystery of Faith. Yan, yun yung naiwan, mga kapatid. So, shalom, that is by now, mga kapatid. May God bless us and keep us safe and sound sa araw nito. Ligtas naman na tayo ng Panginoon sa stroke. Sobrang init po ngayon. Then, sa cancer, sa kidney failures, heart attack, or anumang mga malulubang karamdaman, niligtas tayo sa road rage, sa anumang disgrasya o sakuna, at sa mga bagay beyond our control. At patuloy na bang pagpalain din ng Panginoon yung si Brother Calix, at yung iba nating mga supporters, mga silent supporters sa Facebook. Kasi pinupost natin ito doon. Narinig ko nga na may nag-affirm sa akin na hindi naman sila nagla-like, never sila nagla-like. Pero napapanood niyo natin, appreciate niya tayo, sabi ko, praise the Lord. And then, na-appreciate niya tayo kaya patuloy lang natin gagawin to. And then, Brother Bear, makabenta, si Brother Calix. Si Brother Calix, yung 37 years pastor na nag-convert sa Catholic Church. Ka-friend ko siya sa Facebook. Baka kung gusto niyo siyang imbitahin sa inyong parokya, pwede niyo i-relay sa akin yung mensahe, iparating natin sa kanya. And then, may God bless na patuloy pagpalain na bigyan ng kagalingan ng Panginoon ng kanyang may bahay. Si Brother Mabilik Navarro, isang charismatic preacher. Pray natin siya. At si Ate Mary Grace Guzman at iba pa nating nangailangan tulong at biyaya. At ika-4 na araw na ngayon ng paghihimlay sa kay Pope Francis. Nasa kahimlay na po siya ngayon sa Vatican City. Pero ang kanyang burial ay dadalhin doon siya sa Mary Major Church, doon sa labas ng Vatican Square. Hindi po doon sa traditional na doon mismo sa St. Anne, sa ilalim ng St. Peter's Cathedral. O hindi po doon. So doon po outside the Vatican. So that is by now, mga kapatid. Shalom. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. In Jesus' name, Amen.